salamat sa inyong suporta. Alam ko, libo-libong Pilipino ang umiikot, pumunta rito, bumibisita, miski na hindi nila nakikita si PRD. Um, Nakakataba po ng puso, lalo na sa aming mga pamilya, sa mga anak, na patuloy yung kayo sumusuporta. Nung lumabas ako, pasensya na ha, kasi nung Thursday morning na lumabas ako, hindi ko talaga kaya umariksin. So, naglakad ako hanggang saan ako inabot ng paa ko kasi ano yun eh, di ba, 90 days. 90 days niya, tapos ano pa, araw ng kalayaan, tapos Father's Day pa, tapos akala niyo ano to, yung mahirap mo pumasok doon. Every time na lumapasok kami, pagpasok pa lang, nagdarasal na ako in my place. Nagdarasal na ang pagpasok sa loob for, inner strength. Mahirap po talaga pumasok doon. It's not because of, yung place or but because of yung kinalalagyan niya, yung sitwasyon niya. So every time na, kagaya ng Thursday, naging very emotional ako kasi marami na siyang tanong. Attorney Harry, marami na siyang tanong. Sabi niya, kung ano yung complaints daw nila, bakit hindi pa daw sa korte daw, di ba? Tsaka narinig ko, sabi ni Bibi Sara, pwede daw maging, sabi ni Bibi Sara, sinabi niya na pwede maging grounds for impeachment for doing this. Kasi nung siya ang presidente, lahat ng Pilipino, di ba, may karapatan umuwi sa sarili mong bansa. Yung time na lang nabibitayin yung mga kababayan nating Pilipino sa ibang bansa, ginagawaan niya ng paraan niyan para maibalik. Diba? No matter what, may right tayo lahat litising sa sarili nating bansa. Kung gusto nila ikulong sa sarili ng bansa. Kasi parang pakiramdam natin yung soberenya ng Pilipinas hindi nag-i-exist. Diba? Parang nawala sa mapa ng mundo, nawala sa world map ng Pilipinas bigla. Kasi nagkaroon tayo ng big the leader na sinurrender ang soberenya ng Pilipinas. So, ang isang ko dyan is, every time na pumapasok ko ako, durog ang puso ko paglabas. So, nung time na, ng Thursday, hindi ko kaya na humarap sa inyo para tanungin ako. Lahat, di ba nakita niyo, tinatanong niyo ako, kumusta siya. Sabihin ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, pumayat siya. Of course, yung environment niya, hindi kagaya ng kaya namin ma-provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niya eh. Doon lang siya tumira at matulog sa barang-barang niya doon sa Davao, kung saan nag-converge yung mga tao. Binabantayan nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso kasi minsan yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko, kasi yung anak ko lang yung walang pamilya. Hindi ko parang ba, kung sa Bisaya, pantugod ba? Yung mga bini ba? Hindi ko masabi. Gurugog din yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga napaparimayin sa group chat namin na may call niyo.
pinapaalala sa mga lawyers, please remind my dad and to call me. Yun, para araw ng ano na yun, ng araw na yun. I think Wednesday, nag-delay. Thursday pala, nag-delay siya. So, follow up siya ng follow up. Sabi niya, hindi pa tumatawag ang dada ko, ang papa daw niya. Kasi nung time na yun, pinacheck up yata siya, chinek siya. Kaya, medyo na-delay yung tawag. Tapos nag-abot yung tawag natin tsaka yung visit ko. Kaya, pero at least natawagan niya rin si Veronica. Yung tanong niya parati, hindi siya umihinto ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman makasagot. Tapos bawal pa kami mag-discuss doon ng about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan ko si Nick, yung lawyer. So yun ang ano niya, tinatanong niya sa akin. Tapos, pagka nag-aano ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang ano yan eh. Wala nang ano yan, walang 80 years old na yan. Hindi 80 years old, may 100 years pa. Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng bayan. Yun ang talagang ano niya. Kung mawala ka sa buhay sa sarili ng bayan, okay. Pero masakit kasi, napakasakit kasi ilang iba, noong mayor pa siya, yung nakaupo ngayon, si PBM, lahat naman sila eh. Doon nga sa TV station, TV program na na gikan sa masa, humingi pa siya ng tulong para magpa-endorse na senator. Tapos nung marami yung nung tumakbo siya ng presidente, lumapit pa yan para gusto niya maging vice presidente niya. Tapos nung naging presidente siya, alam mo ba, ako bilang kasama niya, takot ako. Sabi ko, bakit mo isugal yung presidency mo para ipalibing yung senior tungkol sa lahat bigyan ng kanya. Sabi niya, wala namang ang isang requirement lang para makulong, ma-itilibing ka doon is para kung sundalo ka, di ba tama ako attorney? Kung sundalo ka, hindi na yung presidente ka ba, senador ka ba ng bansa, sundalo ka. Tapos hanggang huling kinagaling ka, huling oras doon sa media board, hindi siya naniniwala na gano'n na yung sarili ko. Kasi sa kanya, umikira ng legal. Legal pa rin. Sabi niya, walang jurisdiction. Saka, hindi siya nadala sa any court sa Pilipinas. Walang siyang kaso, hindi isang kaso sa Pilipinas. Yun ang isang requirement siya, explain niya sa atin ni Atty. Kami. So wala talaga, sa kanya talaga, kumikira lahat legal. Ngayon yung pa kaya, binitang mo sa kanya na magpapatay ng tao, magpumatay ng tao. Legal lahat sa kanya eh. Kumikira sa kanya lahat legal. Hindi siya marunong mag-api ng tao. Ayaw niya yung sa Bisaya, sa Tagalog yung magdao-dao. Api. Okay, nasa posisyon ka, mga api. Hindi na, yan. Ginamit yung power niya para tapakan yung ibang tao. Hindi siya nang-iibig ng tao, sinabi niya ni Bibi noon eh. Never niya ginawa yan noon. In fact, yung naging presidente siya, pagka panalo niya,
Lahat. Pati yung tatay ni Nograles, kinaibigan niya. Kasi para sa kanya, quits na lahat. Nanalo na siya, nakuha niya na hindi presidente na siya. So, ganun siya. Maski na sa loob, yung kami, kasi yung galit ko nandyan. Yung galit ko dyan. Pero sa kanya, wala siyang galit. Gusto ko yung sa labas mo yung galit ko kasi sa naniligis na ako sa kanya kasi wala siyang galit. Wala siyang galit. Gusto niya ipahiran pa rin yung legal na pamamaraan lahat. Kaya, nakiusap talaga ako sa lahat natin dito. Talin natin sa isip, sa puso, magiging anak natin at ako natin. Never another Marcos. Never another Marcos. Hanggang sa tulo ng kanyang paputulol na yun. Never again! Sa mga Marcos, maraming salamat. Maraming salamat. Duterte! Duterte! Maraming salamat. Ma'am Margaret Nabanseña.